Update mula sa ICC, tuloy ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa September 23. Sa kabila ito ng pansamantalang pagbaba sa pwesto ng ICC Chief Prosecutor na si Karim Khan dahil sa investigasyon sa umano'y sexual misconduct. Naniniwala naman ang abogado ng extrajudicial killings na si Cristina Conti na hindi magkakaaberya sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulong Duterte. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Panibagong hamon sa International Criminal Court ang pagvo-voluntary leave ni Chief Prosecutor Karim Khan. Ito'y upang bigyan daan ang investigasyon sa reklamong sexual misconduct laban sa kanya. Palaisipan ngayon kung paano na ang kasong pinangungunahan niya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity sa The Hague, the Netherlands. Pero hindi nababahala si Attorney Cristina Conti, ang abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings. Habang iniimbestigahan siya sa sexual misconduct allegations. So ito ay matagal na, siguro mga last year pa itong na-raise. At kami, wini-welcome namin na nag-leave na siya ngayon habang tuloy-tuloy yung investigation. Nauna nang naharap sa paghamon ng ICC matapos magbaba ang Amerika ng sanctions. Ito'y dahil sa warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa US ally na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa umano'y war crimes sa Gaza. Pero naniniwala si Conti na hindi madidiskaril ang mga kaso sa ICC kabilang ang kaso ni dating Pangulong Duterte. All systems go, wala namang material na aberya o material na abala itong pag-leave ni Karim Khan sa nakikita namin ngayon. Sa pangkalahatan, malakas naman ang kaso dahil wala kang maipagkakaila na nangyari yung insidente at patayan. Pero syempre, mahabang proseso. Habang nakalibsikan, pansamantalang papalit ang kanyang dalawang deputy prosecutors. Mami Mandiaye Nyang. So si Nyang is a Senegalese judge who has been with this case since 2022. So essentially, he will just be continuing his work, leading and guiding the prosecution team. Of course, on track pa rin tayo para sa September 23 na confirmation of charges hearing. Sa ngayon, inaabangan ng panig ni Conti ang magiging announcement ng ICC patungkol sa registration at application ng mga biktima ng extrajudicial killing sa kanilang hiling na makilahok sa kaso. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.